Magandang hapon, Ikit Ginoo. Ipinababatid ko na ako'y nagagalak na makilala ang isang babaeng ang ganda ay hindi napapanis at ang kalooban ay ubod ng linis. Magandang hapon sa iyo, aking prinsesa, Denise. Yo, di ba? Gusto ko mahulog sa Patay! upuan ko. Patay, yari na. Oo. Okay, Ferdy. Okay, salamat sa oras mo. Alam ko ikaw ngayon ay nasa isang lalawigan. Ang aktibidad sa mo dyan ay bahagi ng Abril bilang buwan ng panitikan. Ito po ay isang pagdiriwang po dito ng kapiyastahan sa bayan ng Indang, isang barangay kung saan kapag tayong inimbita, naipaparanas natin yung tradisyon ng pagtula at na talaga naman pong natutuwa tayo dahil kahit pa paano nagiging isa tayong sandata para maipaglaban pa rin natin, Idol Lord, yung ating gustong buhatin, isang nalulunod na kultura at gusto nating sagipin at sa pamamagitan ng ating ginagawa, paghawak ng mikropono, nagtutugma sa dulo, ang ating mga sinasabi sa mga tao, muli nating nabubuhay ang kultura ng mga Pilipino. Nako, yari na naman si Denise sa mga ganyang hiritan Oo mo, nga, Ferdy. natutuwa pa naman ako sa... Oh. Akala ko, kung bubuhatin natin, Ferdy, ay yung bangko, sariling bangko. Pero, okay, marami kasing natuwa dito sa paglabas ni Makata at yung na-penetrating mainstream. Kasi pinakita na once and for all, marami pwedeng gawin ng Pilipino maliban sa pagkanta at pagsayaw. At ito ay isang skill na napakahirap. Pero siguro, Ferdy, marami lang nagtatanong, paano ba nagsimula ang ganyang talento mo? Okay, sa Bulacan ito galing kasi si Ferdy, ano? Pakwento naman. Okay, Idol Lord, Miss Denise, ako po ay mula sa lahi ng mga tumutula talaga nung araw, yung aking mga lolo at yung aking mga tiyuhin, nagpuputong sa mga reyna. At ito naman yung naman ng aking ama. Bagamat yung aking ama ay no read, no write, nakakabisan niya yung naririnig naman niya sa mga tiyuhin niya at nung ako ay ipinanganak. Ang iyak ko noon ay uha, uha, uha. At nung ako ay 3 taon na, tinuturuan na ako ng amang ko. Kahiga kami sa bubong, sa yero, katingin sa mga bituin. At yung mga tula na itinuro niya, siya kung ipine-perform sa mga inuman, at doon pa lang, natutuwa na yung mga tao. Pero hindi ko sukat akalain na magkakaroon ng isang kompetisyon sa TV5 kung saan doon ako pwedeng manalo at mapansin na ang isang pagtula pala ay dapat na ipagmalaking talento. Di ba? Tinitake for granted minsan sa household mo, pero hindi mo alam, skill talaga siya. Okay, uso pa ba? Maraming nagtataka siguro, Ferdy, ang tula sa mga panahong ito. Lalong nauuso, Idol, ang mga tao ngayon ay gusto ng mga hugot songs. At bago naman yung hugot songs na maging epektibo, kailangan muna nating bitawan ng mga linyang nagra-rhyme sa dulo. Katulad ng aking payo, sundin nyo lamang ang inyong hilig dito sa daigdig at sa maling akala ay huwag kayong padadaig. Ako nga dati akala ko masakit nang maputulan ng kuryente, internet at tubig. Pero mas masakit palang maputulan ng pag-ibig. Boom! Okay, papaypayan ko na si Denise, ha? Natutunaw na ako. Oh. Pero Ferdy, tanong ko lang, kasi nga, syempre, it's good na nakikita, na-feature yung ganyang klaseng talento. Pero paano siya pwedeng isabay ngayon sa generation na to na lahat online, lahat social media, lahat sumasayaw, kumakanta, alam mo yon, nakikisabay lang din sa mga usong kanta, yun din yung mga pino-perform. Paano sasagipin yung sinasabi mong kultura na yan? Kailangan po, Miss Denise, sa pamamagitan po ng mga programang atin ang nakasanayan. Ang akin nga po sanang hiling sa gobyerno, wine-welcome natin yung mga foreign performers sa ating bansa. Pero sana, para naman sila ay masanay din doon sa ating kulturang nakasanayan bago sana sila mag-perform kung sa Philippine Arena o Smart Araneta man yan. Sana po, maipakilala sila ng isang paraang patula ng maraming makata dito sa ating bansa. Para maramdaman nila na sa dami ng kanilang pinuntahan, dito sila nakaramdam ng kakaibang pagpapakilala
gamit ang mga tumutugmang mga salita. At maaring bago sila naman paalisin, sila naman ang mag-iwan ng isang saknong na talaga namang tatatak din sa kanilang mga tagahanga dito at bilang pagkilala na rin na sila ay nakaranas ng pambihirang saya at kwento sa bansang Pilipinas. Correct. Ferdy, sa mga nais, siguro sa mga first time ka lang mapapanood ngayon o makikilala, saan nila maaring puntahan ang Ferdy Clemente, aka Makatatawanan, may mga website or mga Facebook page ka ba or kung anong social media na maaring puntahan? Ayan, maraming salamat po, Idol Lord. Ang akin pong TikTok account para doon yung makita yung aking mga pagtula-tula ay Prinsipe Makata. Paki-search na lamang po. Sa Facebook naman po, Prinsip Makata. PRINSIP Makata. At syempre po, talaga naman pong ako ay isang taong nanliligaw side by side. Pero para ang iyong ligawan o i-court sa isang side ay better humanap ka ng isang magaling na courtside reporter at ang pangalan na hindi malilimutan, Miss Dennis Tan. Ferdy, mamamatay na sa kilig to. Ay, naku, wala ba tayong break? Birds, asan na yung sombrero mo? Isa lakot mo, nasa na? Nandun sa aking tinutuluyang resort, Idol. Kaya mamaya, suot ko yun dito sa Indang Cavite. Kagabi sa Calamba, Laguna naman tayo. Uy, kung abangan saan nyo doon dyan. ang bayan ng ating dakilang pambansang bayani na tumutula din. Oo. Okay, Ferds, bukas saan ka? Kunyari may mga taga dyan na nanonood ngayon. Bukas anong performance mo? Mamaya po ay sa Indang. Bukas naman po ay sa lungsod ng May Kawayan. Yeah. At ako, Idol Lord, tungkol naman sa balagtasan, tayo po ay nakagawa ng isang balagtasan na pinerform naman ng mga estudyante sa New Zealand. Dapat ako ay darating doon, Idol Lord, dahil naimbitahan tayo. Ako, ito nga lang yung pinakamalaking epekto sa akin nung pandemic natin nung 2021. Hindi ako natuloy doon. Pero sa darating na panahon, sana ako'y pahintulutan at sana kasama ko si Miss Dennis Tan.